Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Lubimir Julian. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Lalaking wanted sa kasong direct assault, huli ng PNP HPG sa Davao City. Construction worker, arestado ng PNP Anti-Cybercrime Group dahil sa pananakot sa dating kasintahan. At 2 illegal loggers, timbog. Mahigit 80,000 halaga ng illegal na troso nasabat sa Caraga. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado ang isang construction worker sa ikinasang entrapment operation ng Manila District Anti-Cybercrime Team ng PNP. Matapos pasangkot sa kasong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at grave coercion. Nakibalita dyan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. PNP Anti-Cybercrime, no? Kalaboso ang isang 46 anyos na construction worker sa loob ng isang hotel sa Santa Cruz, Manila, matapos itong ireklamo ng kanyang dating kasintahan dahil sa pagbabanta nitong ikakalat ang mga sensitibong larawan at video ng biktima kung hindi ito susunod sa mga kagustuhan ng suspect. Nangako itong buburahin ang mga sensitibong material kapalit ng personal na pagkikita nila ng biktima. Dahil dito agad na nagsagawa ng entrapment operation ang mga operatiba ng Manila District Anti-Cybercrime Team na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect. Nahaharap ngayon ito sa mga kasong grave coercion at photo and video voyeurism na parehong may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Manila District Anti-Cybercrime Team para sa paghanda ng kanyang inquest proceedings. Sa publiko po, no, sa atin pong mga kababayan, although karelasyon po natin yung ating mga boyfriend o girlfriend o asawa na minsan nagre-resulta po ng pag-iiwalayan, mabuti po nga wag po tayo mag-store ng mga video, picture, larawan na kung saan pwede po mag-resulta ng ikakapahamak po natin. So, babala po sa publiko, no? Ito po mga bagay po na ito bagay labag po at pinagbabawal ng batas at may mga karampatang parusa para po dito. So, inbiya po ng PNP-CG ang Manila District Anti-Cybercrime Team ay nagbibigay po ng babala at para po hindi na po maulit itong pangyayari na ito sa ibang tao at maging mapag-obserba po tayo sa ating mga ginagawa para po sa ating kaligtasan. Yun lamang po at mag-ingat po tayo palagi. Mula dito sa Kampo Krame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela.
Bumagsak sa kamay ng batas ang isang miyembro ng kilalang criminal group na kinalala ng pangalang Boton Group matapos itong maaresto ng mga tauhan ng Pangasinan PNP sa isinagawang operasyon sa bayan ng Orbistondo, Pangasinan. Police Master Sergeant Marvin Jake Romero sa report. Madang alas 5 ng hapon, isinagawang operasyon sa Barangay Poblasyon Orbistondo, Pangasinan sa pinagsanib pwersa ng Police Intelligence Unit Pangasinan PPO at iba't ibang unit ng kapulisan na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect na kinilalang si Jason, 49 taong gulang at residente ng Sitio Bunol, Barangay Dalanggiring, Orbistondo. Ang suspect ay may warrant of arrest para sa kasong murder na walang irekomendang piyansa. Ang suspect ay membro ng target listed criminal gang na Boton Group na sangkot umano sa gun for hire, robbery hold-up at iba pang illegal na aktibidad sa 1st District ng Pangasinan. Isa rin siyang target sa ilalim ng Kuplan Boton ng Police Intelligence Unit Pangasinan at kabilang sa top 8 sa Provincial Target Intelligence Packet. Ang pagkakaresto ay isang malaking hakbang para sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Magsilbing babala ito sa mga patuloy pa rin lumilihis ng landas sa batas. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant Marvin Jake Romero, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Romero. Nagpaabot ng agarang tulong ang Pampanga 1st Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 3 sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng matinding pagbaha sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Nakibalita dyan si Police Corporal Giselle Rivera. Ng tulong ng Pampanga 1st PMFC at RPCADO 3 sa mga residente na apektado ng baha dito sa City of San Fernando, Pampanga. Pinangunahan ni Police Staff Sergeant Ryan Paulo Cortez ang relief operation kasama ang mga miyembro ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 3 sa paghahatid ng serbisyo. Sa kabila ng malalim na tubig dulot ng walang tigil na pag-ulan sa probinsya ng Pampanga, ay lumusong sa baha ang mga pulisya upang maipaabot ang munting tulong sa ating mga kababayan. Namahagi ang mga otoridad ng mga kilong bigas, dilatang pagkain at mga gamot laban sa leptospirosis bilang pananggalang sa mga sakit na posibleng makuha sa maruming tubig. Labis ang kagalakan ng mga residente sa natanggap nilang tulong at malasakit na ipinakita ng ating mga kapulisan. Grabe po ang tuwa ko dahil hindi na po ako ngayon barangay official pero ini-involve pa rin ako ni Sir Ryan sa ganitong gawain pang komunidad para sa ating mga tao. Maraming salamat po. Keep up your good works. Patuloy ang misyon ng pulisya na maipadama ang taus-pusong serbisyo sa anumang oras ng pangangailangan, sila ang kaagapay ng bayan. Sa gitna ng anumang kalamidad na nanatiling sandigan ang ating kapulisan sa pagtiyak ng kapakanan at kaligtasan ng ating mamamayan. Mula dito sa City of San Fernando, Pampanga, ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Rivera. Puspusan na ang isinasagawang disaster preparedness training ng Police Regional Office 5 bilang bahagi ng kanilang pinaigting na paghahanda sa posibilidad ng mga kalamidad. Ang report mula kay Patrol Human, Vanessa Sol. 50 tauhan mula sa Regional Support Units ang nakikilahok sa 5 araw na seminar tungkol sa disaster preparedness, search, rescue at retrieval operations na nagsimula nito lamang ika-25 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Police Regional Office 5 Sandigan Park, Camp Simeon Ayola sa Legazpi City kasama sina Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. bilang pangunahing tagapagsalita. Kabilang sa mga kalahok ang mga tauhan mula sa 9th Special Action Battalion, Special Action Force, Regional Highway Patrol Unit, Regional Forensic Unit, Police Regional Training Center, Regional Maritime Unit, Regional Medical at Dental Unit,
at ang Regional Recruitment and Selection Unit 5. Ang pagsasanay ay naglalayo na bigyan ang mga tauhan ng pulisya ng kritikal na kaalaman at mga kasanayang kailangan upang mabisang tumugon sa mga sakuna. Nitong nakaraang araw ay puspusa na ang mga piling personnel ng Police Regional Office 5 sa serye ng lecture at demonstration na nakatuon sa emergency medical action tulad ng basic life support, knot tying, high-angle rescue, basic fire techniques, at collapse structure search and rescue. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sol. Patuloy ang pagpapalaganap ng malasakit at serbisyong makakomunidad ng mga kapulisan sa Lumen Awa Cups sa pamamagitan ng isang outreach program isinagawa para sa mga mag-aaral sa isang paaralan sa bayan ng Pinukpok, Kalinga. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Myra Biran. Pagdiriwang ng ika-30th Police Community Relations Month, matagumpay ni sinagawa ng Kalinga Police Provincial Office ang isang makabuluhang outreach program sa mga barangay ng Sukbot at Magawgaw sa bayan ng Pinukpok, Kalinga noong Hulyo 28 taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Provincial Director Police Colonel James D. Mangili at ng Police Community Affairs and Development Unit, katuwang ang mga stakeholders na may temang sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis ligtas ka, na layong mapalakas ang ugnayan ng kapulisan at ng komunidad. Mahigit 155 na mag-aaral ang nakatanggap ng mga hygiene kits, snacks, tsinelas, payong, na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pagpasok sa paralan, lalo na ngayong tag-ulan. Tampok din sa aktibidad ang information drive kung saan tinalakay sa mga estudyante ang mga sensitibong issue tulad ng illegal na droga, good at bad touch bilang bahagi ng pagpapalaganap ng kalaman at proteksyon sa kabataan. Patuloy naman ang Kalinga PPO sa kanilang pagsusumikap na maglingkod at magtaguyod ng ligtas na pamayanan sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos para sa tamang serbisyo para sa lahat ng kanilang nasasakupan. Mula dito sa Baguio City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Myra Biran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Biran. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Apat na hinihinalang sangkot sa iligal na droga ang naaresto sa isang matagumpay na bypass operation ng Iloilo City Police Office, kung saan nakumpiska ang mahigit 700,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Magbabalita dyan si Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos. Matagumpay na naisagawa ng Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit kasama ang Iloilo City Police Station 6 ang isang bypass operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang high-value individual at 3 street-level individuals sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City nito lamang ika-29 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Roque Jimeno III, Officer in Charge, ang mga sospek na sina alias Cyril, 36 na taong gulang, residente ng nasabing lugar at naitalagang high-value individual, alias Valerie, 41 taong gulang, alias Rondolph, 27 taong gulang, at alias Jomar, 55 taong gulang na mga residente ng nasabing lugar at naitalagang mga street-level individuals. Sa isinagawang operasyon, nasamsam ng mga kapulisan ang 15 sachet ng hinihinalang shabu kasama ang bypass item na may tinatayang bigat na 110 gramo at may standard drug price na 748,000 piso. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang mga naarestong sospek para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon na ito ay sumasalamin sa walang humpay na dedikasyon ng Police Regional Office 6 sa kanilang layunin na wakasan ang kalakalan ng iligal na droga, protektahan ang kinabukasan ng bawat Pilipino, at tiyaking nananaig ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa bawat sulok ng ating bansa. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman De Palubos. Kulungan ang bagsak ng 2 high-value individual matapos makumpiskahan ng halos 600,000 pisong halaga ng shabu sa Cebu City. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Flora May Azares. Hawak ng kapulisan ng Cebu City ang 2 high-value individual mga sospek matapos itong mahulihan ng halos 600,000 pisong halaga ng pinaghihinalaang shabu sa isinagawang bypass operation ng may operatiba sa sitio Kanipaan, Barangay Basak Pardo, Cebu City noong ika-28 ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Enrico A. Figueroa, Acting City Director ng Cebu City Police Office, ang 2 sospek na si alias Butchoy, 48 anyos, na residente ng sitio Asopoa, Barangay Basaksan, Nicolas, Cebu City, at si alias Agting, 31 anyos, na residente ng sitio Alumno Seaside, Barangay Basaksan, Nicolas, Cebu City. Ayon sa ulat ng otoridad, bandang alas 11:50 ng gabi, nang ikinasa ng operatiba ang nasabing bypass operation na nagresulta sa pagkaka-aresto ng mga sospek at pagkakumpiska ng 17 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 85 gramo at may standard drug price na 578,000 pesos, bypass money at itim na pouch. Samantala, kasulukuyang nasa kustudiya ng Inayawan Police Station 7 CCPO ang mga sospek at maharap sa kasong paglabag ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Illegal drugs continue to pose a serious threat to the safety and well-being of our community. Illegal drugs does not only destroy lives of the user, but also break families and fuel criminalities. Let us work together to stop the spread of illegal drugs in our community. Say no to drugs and choose a healthier and safer, brighter future for yourself and your loved ones. Be aware of your surroundings. Report any suspicious drug activities to the PNP. Your cooperation can save lives. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nasa kote ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang isang lalaki na may standing warrant of arrest sa kasong direct assault sa isinagawang intel-driven operation sa Barangay Binugaw, Toril, Davao City. Narito ang report mula kay Patrolwoman Mark Roland Feliciano. Arestado ang isang lalaki na may warrant of arrest sa kasong direct assault sa ikinasang intel-driven police operation ng Regional Highway Patrol Unit 11 sa pamumuno ng kanilang regional chief na si Police Colonel Christine S. Tan at sa pangunguna ni Police Major Jordan Romel C. Yang sa Binugaw, Toril, Davao City nitong nakarang araw. Kinilala ang suspect na si alias Benjo, 40 taong gulang, isang forklift operator na taga Davao del Sur. Nagsagawa ang Regional Highway Patrol Unit 11 Intelligence Section ng manhunt operation kaugnay sa one-time big-time operations laban sa isang individual na may kasong direct assault. Siya ay binasahan ng kanyang mga karapatan sa dialekto na kanyang naiintindihan. Samantalang nasa kustodiya ngayon ng Regional Highway Patrol Unit 11 ang nasabing suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap nito sa korte. Patuloy naman ang pagpapatupad ng HPG na mandato nito at pagtugi sa mga taong may pananagutan sa batas. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang himpilan ng HPG ay palaging bukas upang kayo tulungan. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Isang drug suspect ang arestado sa isinagawang bypass operation ng PNP sa Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Danessa Berdos. Arestado ang isang drug suspect sa sinagawang joint bypass operation ng City Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon nito lamang ika-29 ng Hulyo taong kasalukuyan.
Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia CPS, ang drug suspect na si alias Jerry, 38 taong gulang, lalaki at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang joint buy-bust operation ng mga operatiba ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu, isang cellphone, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 10165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danasa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. 2 hinihinalang illegal logger ang naaresto habang nasa bataman ng mga otoridad ang mahigit 88,000 halaga ng illegal na troso sa isang anti-illegal logging operation sa isinagawa ng kapulisan sa rehiyon ng Caraga. Patrolwoman kay Francisco, ibalita mo. Ang suspect ang naaresto at aabot sa 4,488 na board feet na illegal na troso na nagkakahalaga ng 88,818 pesos ang nasabat sa pinaigting na kampanya ng PNP Caraga laban sa illegal na pagtutroso mula Hulyo 21 hanggang 27, 2025. Naaresto si alias Nika, 50 anyos, sa sitio Kinabutan, Barangay Poblasyon Bacawag, habang nahuli si alias Erwin, 34 anyos, sa Barangay Julio 1, Alegria, Pawang sa Surigao del Norte. Nakuha sa kanila ang 4,022 board feet na illegal na coco lumber na may halagang 78,396 pesos. Sinampahan sila ng kasong paglabag sa Republic Act 10593 na may kaugnayan sa pagputol ng puno ng niyog. Samantala, natagpuan ng Mobile Force Company ang 386 board feet na iniwang lawan lumber na nagkakahalaga ng 10,422 pesos sa Barangay Puyat, Carmen, Surigao del Sur noong Hulyo 24. Patuloy ang mahigpit na kampanya ng PNP Caraga upang sukpuin ang lahat ng anyo ng illegal logging sa rehiyon. Mula rito sa rehiyon ng Caraga, ako ang Police News Network correspondent, Patrolwoman kay Francisco, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Francisco. Kalaboso ang isang lalaki matapos maaresto ng PNP sa Maguindanao del Norte dahil sa kaso nitong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Mary Chris Algabre. Arestado ang isang lalaki matapos makuhanan ng mga illegal na droga sa ikinasang operasyon ng mga otoridad ng Barira MPS sa Barangay Pangaw, Barira, Maguindanao del Norte nito lamang ika-28 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Rex C. Laureno, hepe ng Barira Municipal Police Station, ang suspect na si alias Bito, 30 anyos na residente ng nasabing barangay. Ayon sa ulat ng Barira Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen bandang alas 10 ng gabi ng naturang petsa ukol umano sa nagaganap na illegal na aktibidad sa isang abandonadong bahay sa nasabing barangay. Agad naman na rumisponde ang mga tauhan ng Barera MPS kasama ang 3rd Maneuver Platoon at 1st Provincial Mobile Force Company. Pagdating sa lugar, nagpositibo ang 0.6 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang 4,080 pesos at isang sling bag dahilan upang arestuhin ng suspect. Sa ngayon ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Barera MPS ang suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang Maguindanao del Norte PNP sa mas lalong pagpapaigting ng kampanya kontra illegal na droga upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Chris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. Sa layuning mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng kapulisan at mamamayan, nagsagawa ng outreach program ang kapulisan ng Davao Occidental Police Provincial Office bilang bahagi ng selebrasyon ng 30th Police Community Relations Month. Patrolwoman Bernamay Lapus sa report.
Bilang bahagi ng patuloy ng kampanya ng Philippine National Police para sa kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan, nagsagawa ng community outreach activity ang Davao Occidental Police Community Affairs and Development Unit kasama ang mga tauhan ng Malita Municipal Police Station sa Christian Village, Barangay Poblacion, Malita noong Hulyo 28 taong kasalukuyan. Binigyan diin ng programa ang kahalagahan ng kaligtasan hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at digital na antas. Isa sa mga pangunahing layunin ng aktibidad ay ang palalimin ang kaalaman ng mga mamamayan tungkol sa mga banta sa kanilang seguridad at kung paano ito maagapan sa tulong ng batas at ng komunidad. Nagsimula ang programa sa pamamahagi ng food packs na tinatayang may 70 benepisyaryo, kasunod ang feeding program para sa mga bata. Ngunit higit sa material na tulong, nakatuon ang aktibidad sa pagbibigay edukasyon sa mamamayan. Isinagawa ang isang symposium kung saan tinalakay ang Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Anti-Bullying at Cyberbullying at Cyber Libel. Sa pamamagitan ng edukasyon at bukas na komunikasyon, layon ng PNP na gawing aktibong katuwang ang mga mamamayan sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa kanilang mga lugar. Mula dito sa Rehiyon 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Berna Milapus, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lapus. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief, Police General Nicolas Torre III, at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa mga mahal naming kababayan, huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat sila ay nasa inyo ng mga telepono. Tumawag sa 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Lubimir Julian, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.